maraming pagsubok, pero kahit ano man yung pinagdadaanan natin, ang mahalaga, sinong kasama natin. Di ba? Kaya nga po ang panalangin ay napaka-importante because it assures us that our God is alive and He is present with us. Yung pang nagnanalangin tayo, parang dinideclare na natin kaagad, kasama ko ang Diyos. Remember, pagka dumaan tayo sa crisis, yan, di ba, yung crisis, hindi yan, sabi nga nila, crisis does not make a man. It only shows what man is made of. Kumbaga, pag dumaan ka ng crisis, lalabas lang kung sa anong klaseng tao ka. At pero itong maganda, kahit anumang crisis yan, kapag kasama mo si Kristo, walang crisis. Kasi sa English yan, where Christ is, there is no crisis. Okay ba yan? Okay? Dapat natin paalala lagi sa ating sarili. Kasi if God is with us, who can be against us? Kung naalala ninyo, paano naman yun, Pastor? Sabi nyo, until now, you have not asked for nothing in my name. Ask and you will receive. Ganda naman, ask, you will receive. Lord, Pastor, ang dami ko nang inask. Walang receive. Na-experience yun na ba yan? Some people, they don't want to pray anymore. Wala namang receive Parang hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Mas nakaka-frustrate pa pag nakinig ako ng turo, kayo parang dami niyong na-receive. Parang halos lahat ay pag-pray nyo, natatanggap nyo. Now, let me encourage you. Hindi totoo yan. Na yung prayer, hindi yan para nakikipag-usap ka kay Genie, na isa po'y alipin mo, na wala siyang choice kundi gawin yung wish mo. Kaya siya Diyos, siya ang may desisyon. Minsan, iisipin niyo mabuti yun, hindi sa ayaw ng Diyos sumagot. Meron dahilan ang Diyos. Now, kaya, noong pa man, nung si Bill Hybels ay ginakasangkapan ng Diyos ng matindi bago na-expose ang kanyang kahinaan, maganda yung kanyang suggestion. Sabi niya sa kanyang aklat na too busy not to pray. Sabi niya, if the request is wrong, mali yung request, mali yung hinihingi, Lord, patayin mo na yung asawa ko para makapag-asawa ko iba. Sigurado no yan.